Ayun guys, good day and welcome back sa channel natin. Dito tayo sa Lucena. Sama si paring Senny at saka yung bigas ko si Abel yun. Welding. Bubali, nagbubuo siya or gagawa ng platform. Pagpapatungan ng water pump natin yun. Bali yung kakabit nating water pump dito, tatlo. Yan. Puro 0.5 HP or 1/2 horsepower. Na pare Senny? Oo. Yan, tapos kasi ito, actually nakakabit na ito dati. Hindi ko alam kung bakit kinalas. Ngayon pagaganahin na. Kaya yung ibang mga fittings gagamitin pa rin natin. Like itong mga ball valve or gate valve. Tapos yung mga 5-way connector, pressure switch. Yun lang. Yung iba, natin kasi naka-fuse na. Pero magagamit pa rin naman natin yun kasi meron tayong pantanggal lang fuse ng PPR. Kasi sayang naman. Kasi gaya ng mga PPR gate valve, medyo mahal din naman yun eh. Kaya i-retain natin or gagamitin po ulit natin. Tapos yung storage tank nila, or sorry, yung pressure tank nila, yung conventional or yung dati, hindi bladder yung gamit. Actually okay naman yun. Kasi sayang naman pag pabibili natin bladder. Kasi ito bago pa talaga. Hindi nga nila nagamit eh. Pinakalas lang ni owner. Tapos ngayon, bubuin ulit natin para magamit na nila. At the same time, umakyat yung tubig sa third floor. Ito ayan, naset up na namin itong isa. Electrical na yung kulang. Pero pinandar ko na kasi para ma-check namin kung may leak. Gawa ng, yun daw third floor may leak yun eh. Pero tingin ko wala naman. Gawa ng, yun o, kalating oras na siya na yung pressure niya is nasa 39 PSI, pero mapapansin nyo, hindi siya baba. Tsaka, kung meron siyang leak, yung gauge niya nababawasan dahan-dahan. Yun nga, nabanggit ko halos kalating oras na, di pa rin nababa. Eh, pag may leak, minsan 5 minutes, andar na ulit siya, or mga 15 minutes na andar na siya. Yun, kahit pag mahina, kahit sobrang hina na leak, kasi ang tendency nun, na wawalan ng pressure, na bagsak yung pressure, kaya andar na ulit yung water pump. Yung so far, yun o, nakastop naman siya. Yan. Tapos, isa pa, yung type niya na ito. Yan yung kanina. Ngayon, naglagay ako ng bypass. Kasi, halimbawa, may problema itong motor o nasira yung motor, yung flow ng tubig, diretso pataas, may tubig pa rin sila. Yan. Kaya naglagay tayo ng bypass, guys. Yun. Tapos, dito may mga valve tayo. Mga valve natin dito na para nalagyan ko na lang marking yung second floor, third floor, tsaka another. Yung dalawa kasi third floor eh, isang A and B. Kaya second floor, third floor A, third floor B. Yun, lagyan ko na marking. Same din dito. Yan, pinaghiwalay ko lang, tapos nag-welding na lang kami ng platform para dito sa sa water pump para nakaayos siya. Then isa pa, pag naandito yung maintenance, let's say nagkaroon ng leak or may ayusin sa motor, yan, nasa open space siya. Hindi mahirapan. Yan o. Tapos yung isang tangke dito, tapos ito pang isa. Eh, dito naman. Yan. Nakaayos siya. Hindi na mahirap pag-maintain or may problema. Hindi mahirap mag-repair. Tapos yung mga existing fittings, gaya nitong gate valve, yung mga male adapter, kasi mahal din naman. Kasi yun nga, dati ito nakakabit, binabalik lang namin. Kinalas kasi nga hindi siya nag-automatic dati or andar lang siya ng andar kahit walang gumagamit. Or kaya suspecha nila may leak sa taas, pero so far nga, napakita ko sa inyo, wala naman. Yun o, hindi nababa yung arm ng pressure gauge. Yun. Ngayon, ito, yun, yung mga ganitong gamit na, magagamit pa natin yan or pwede pa natin gamitin. Tatanggalin lang natin tong naka sa loob na pipe. Ito yung ginagawa ko dyan, ito, yan yung gate valve natin. Ngayon, dinidrill ko to. Meron talagang bala or talim na pantanggal nitong mga pipe sa loob ng PPR. Yun o. Tanggalin lang natin nasa loob kasi yun yung pinag-drillan or yung mga excess na pipe. Yan. Yan, pwede nyo na ulit gamitin siya. Pag na-fuse nyo,
Yan, tanggalin natin dumi kasi magbabara pa yun eh, or magka-clog. Yan, pwede niya i-fuse siya ulit. Kabit ng bagong pipe. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Fuse natin yung tinanggalan natin ng existing na pipe. Yan. Yun o, sigip na ulit siya dito. Yan. After natin i-fuse, pwede natin siya kabit. Yun. Yun o. Parang bago na ulit. Or parang hindi siya nagamit. Yun o. Yan. Kaya, kumbaga, mas maganda meron kayong ganitong drill bit. Yan. Para matatanggal yung mga excess or mga pipe dun sa loob ng mga fittings. Yan. Magagamit nyo na ulit siya. Ayan guys, tapos namin setup dito. Ayan o. Ito yung ano niya. Yung tatlong water. Then, ito yung storage tank niya na tatlo. Tapos naglagay na rin ako ng bypass. Ayan. Tapos ito mga kanya-kanya ko. Kuryente. May mga breaker to kanya-kanya din. Kasi iba-iba yung ano. Yung metro niya. Nga kanya-kanyang source. At kahit sa tubig, kanya-kanya din ng source. Kaya madami yung pipe natin. Medyo yung gabi kami kasi medyo mas matagal mag-setup ng mga ganitong ano. Yung baga kinalas na tapos isi-setup nyo rin kasi yung mga fittings, yun gaya yung mga fittings kailangan nyo ulit iayos compared sa mga bago setup na basta nyo lang ikakabit yung fittings.